Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, January 13, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Mahigit 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo nakilahok sa tinaguriang National Rally for Peace sa Quirino Grandstand. Dapat di rin natin sinasantabi yung justice. Vice-Presidente, hinimok ng isang kongresista na huwag gamiting panangga ang Peace Rally para takasan ang kontrobersiya sa confidential funds. Meralco, may bawas singil ngayong Enero. Presyo naman ng produktong petrolyo, tataas muli ngayong Linggo. Hindi na po ako tutuloy sa aking kandidatura sa Senado. Dating Gobernador Chavit Singson, binawi ang kandidatura sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Muntinlupa RTC, pinagbawalan sina Vic Soto at Daryl Yap na magsalita ukol sa cyber libel case. At sa showbiz, 90s love team Marvin Agustin at Jolina Magdangal may ultimate comeback movie sa Valentine's Month. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Mahigit 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang tinatayang nakilahok sa tinaguriang National Rally for Peace sa Quirino Grandstand ngayong Lunes. Una nang sinabi ng INC na kapayapaan at hindi politika ang pakay ng pagtitipon. Pero hindi pa rin napigilan ang pagdalo ng mga politikong malapit kay Vice President Sara Duterte. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ito ang eksena sa sinasabing National Rally for Peace na inorganisa ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila, Lunes, January 13. Halos 1.6 million na INC members ang tinatayang dumalo rito ayon sa Manila Public Information Office. Ito ang pagpapakita nila ng suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang patulan pa ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Karamihan sa mga INC members na nandito ngayon ay kagabi pa lang o linggo pa lang ay nag-camp out na sa palibot ng Quirino Grandstand, tanda ng kanilang matibay na debosyon at pananampalataya na manumbalik ang kapayapaan lalo na sa politika. Hindi naman napigilan ang pagdalo ng ilang politiko, kabilang mga kalyado ng Vice Presidente na sina re-electionist Senators Francis Tolentino, Bongo at Ronald De La Rosa. Yung sa akin dito, ang pagpunta ko rito bilang pagsuporta sa Iglesia ni Cristo, panawagan magkaisa at sa panawagan na rin ng Pangulo na kung maalala nyo, ako ata yung katabi noon nung sinabi niya kailangan magkaisa. Nakikiisa tayo bilang isang Pilipino, hindi bilang politiko ha. Hindi bilang politiko, bilang isang Pilipino na umaasa na magkakaroon ng peace sa ating bansa. Kabilang sa mga nakiisa sa rally ang mag-asawang senior citizen na ito na alas 4 pa lang ng madaling araw ay nagtungo na sa Quirino Grandstand kasama ang iba pang mga kapanalig. Yan ang talagang namin pagkakaisa sa pangmahala. Ay, gobyerno natin, wala tayong makukuha dyan dahil sa kapag hindi natin i-bulgar ang mga katotohanan, yung mga na nakikita natin, wala, hindi mabibigyan ng solusyon. Ayon kay Senador Robin Padilla na malapit sa pamilya Duterte, alam na niya ang kanyang magiging boto sakaling umakyat sa Senado ang impeachment complaint laban sa bise. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para kay sa ating pangalawang Pangulo. Si De La Rosa naman, sinabing ayaw munang pangunahan ang magiging desisyon niya sakaling maatasan ng Senado na magsilbi bilang impeachment court. Hindi ko pa nabasa yung articles of impeachment. Anong laman noon? Kung aakyat niya sa Senado, pag-aralan ko, then I will give my decision, my vote. But malaking factor dyan yung pagiging sino ako at ano ako. That's all. Gayunman, may mensahe siya sa mga kapwa mambabatas. May mga tao pa dyan sa likuran yan. Kung sino-sino yung mga tao na gusto talaga ma-impeach si BP Sara, sana nakikinig sila.
sa mensahe na pinaparating nito mga kababayan natin. Kabilang din sa mga dumalo sa rally sinasagi Party List Representative Rodante Marcoleta, Manila Mayor Hani Lacuna at ang katunggali sa pagka-mayor sa darating na halalan na si Isko Moreno. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng palasyo na umaasa silang magbibigay linaw sa kasalukuyang gusot sa politika ang bawat opinyong inihayag sa tinaguriang Rally for Peace. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo dahil sa isinagawa nilang National Rally for Peace. Sa mensahe ni Duterte, labis siyang nagpapasalamat sa mga dumalo at nakiisa para ipanawagan ang kapayapaan ng bansa sa kabilayan ng mga kinakaharap na usaping panlipunan. Matatandaang ikatlong beses nang may naghain ng impeachment complaint kay VP Sara dahil sa kanyang mga naging pahayag ng umano'y pagpatay kay PBBM at iba pa maging umano'y issue ng korupsyon. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Hindi dapat gamiting panangga ni VP Sara Duterte ang Peace Rally para takasan ang pananagutan sa umano'y anomalya sa confidential funds, ayon kay Makabayan Bloc Representative Franz Castro. Giit naman ni Senator Leila de Lima o dating Senator Leila de Lima, mas marami pa ring Pinoy ang sumusuporta sa reklamong impeachment laban sa bise. Para sa Balitang A to Z, nagbabalik si Ace Cruz. Sa kabila ng pagdagsa ng mga tao sa Quirino Grandstand para sa National Rally for Peace, tingin ni former Senator Leila de Lima mas marami pa ring Pilipinong pabor sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. No matter how massive or big in numbers, it's still reflective of the minority position for the rest of the Filipinos. As the surveys say, many or most Filipinos prefer impeachment. That is the majority position. That is the pulse of the nation. Sa social weather stations nationwide survey noong December 12 hanggang 18 na may 2,160 respondents, 41% o mas marami ang pabor sa mga impeachment complaint na iniain laban sa vice-presidente. 35% ang hindi sang-ayon habang 19% ang undecided. Para naman kay Alliance of Concerned Teachers, Representative Franz Castro, isa sa mga endorsers na impeachment complaint laban kay Duterte, hindi pwedeng isulong ang kapayapaan ng walang pananagutan. Kung tayo ay nag-work for peace, dapat din natin sinasantabi yung justice. So, hustisya para sa mga mamamayang Pilipino na magamit ng maayos itong confidential funds. Parang ginagawa lang ito na na pantakip or ginagawa lang itong panangga na ni VP Sara doon sa accountability niya. At ginagamit itong peace rally na ito para hindi siya masingil. Tingin ng grupong bayan, paraan lamang ang peace rally para sindakin ang mga mababatas sa pag-usad ng impeachment complaint laban sa bise. Talagang pressure politics na ginagawa nila, panakot sa mga kongresista, panakot sa mga senador, lalo na alam nila na election season na. At siguro may mga senador, may mga kongresista na mag-aalangan dahil nga sila ay tumatakbo. Gate ng grupong bayan, walang dahilan para mantalang pag-forward ng impeachment complaint sa Speaker of the House at pag-refer nito sa House Committee on Justice. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naku po, para sa ating mga motorista, magkakaroon ng panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ito na ang ikalawang sunod na taas presyo sa krudo ngayong bagong taon. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa 80 sentimos ang dagdag sa kada litro ng gasolina at kerosene, 90 centavos naman sa bawat litro ng diesel. Paliwanag ng Department of Energy, bunso dito ng pagbaba ng produksyon ng OPEC at Russia nitong Disyembre, maging ang inaasahang mas mataas na demand dahil sa economic stimulus package ng China.
Samantala, good news naman po mga ka-A to Z after ng holiday. Mayroon pong bawas singil sa kuryente na bubungad sa ating mga consumer ngayong buwan ng Enero. Ayon sa Meralco, dahil ito sa murang generation charge na bunga ng pagbaba ng electricity spot market prices nitong Disyembre ng 30 centavos per kilowatt hour. May bahagyang bawas din sa transmission charge at mga buwis. 22 centavos ang ibabawas sa kada litro o kada kilowatt hour, bunsod ng pagbaba ng generation cost. Kaya naman, para sa mga umaabot sa 200 kilowatt hours ang konsumo, asahan ang nasa 44 pesos na tapyas sa inyong bill, 112 pesos naman ang matitipid sa kada 500 kilowatt hours na monthly consumption. Samantala, posibleng magkaroon ng balanse ng mga singil sa Pebrero 2025. May 23 centavos kada kilowatt hour na refund ang Meralco, pero may 12 sentimo kada kilowatt hour naman na dagdag dahil sa recovery ng ancillary services ng National Grid. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang posibleng pagtanggal sa Executive Order 62 o ang batas na nagpapababa sa taripa ng imported na bigas mula 35% patungong 15%. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bahagi ito ng regular na pagrepaso sa EO 62 na isinagawa tuwing 4 na buwan para masigurong epektibo ang batas at makapaghanda ng tamang hakbang ang gobyerno. Ayon naman kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaari kasing irekomenda ng DA ang pagbalik sa orihinal na taripa o mas mababang rate kumpara sa 35% kung patuloy na bababa ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Anya, malaki rin umano ang pangangailangang makukolekta ng malaking taripa para makapagbigay ng hanggang 30 billion pesos na tulong sa magsasaka alinsunod sa Rice Tarification Law. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang magandang ugnayan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa kabila ng napipintong pagpapalit ng liderato sa Estados Unidos. Ilang araw nga bago matapos ang termino ni US President Joe Biden sa January 20, ay nakausap niya sa three-way video call sina Marcos at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Ayon sa White House, napag-usapan rin ang mapangahas na mga pagkilos ng China sa South China Sea. Naniniwala si Biden na patuloy na itataguyod ang kooperasyon ng tatlong bansa sa ilalim ng administrasyon ni incoming US President Donald Trump tungo sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Matatandaang Abril 2024, isinagawa sa White House ang makasaysayang Trilateral Leaders Summit ng US, Japan at Philippines. May duda si Interior Secretary John Vic Remulla na mayroon umanong sabwatan para itago ang anya ay criminal enterprise sa loob mismo ng Philippine National Police. Sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Remulla na nakita ng National Police Commission ang sabwatan at takipan ng mga pulis sa isang anti-drug operations noong 2022. Kamakailan lang, 30 pulis na ang formal na kinasuhan ukol sa issue. Dahil rito, ipinagutos na ni Remulla ang investigasyon sa drug-related operations magmula pa noong 2016. Mabilis namang itinanggi ng PNP ang akusasyon nitong hapon lang din. It is our theory, but not proven, na dahil sa reward system na ginawa ng instituted by the PNP when 2016 started, ang drug haul ay hindi nire-report at tuwing may dahil may reward, kukuha sila ng tingi, ilalagay doon, may reward, may accomplishment. So doon nagkaroon ng bodega, kuha, arrest, reward, promotion. Parang ganoon na naging sistema nila. For the record, ma'am, kung may mga ganito pong mga illegal scheme, hindi po ito institutionalized sa buong organization. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nakukumpiskang baril at mga nahuhuling lumalabag sa nationwide gun ban ng COMELEC sa kabila ng pagsisimula ng election period nitong January 12. Kaya naman, nakaantabay na rin ang nasa 1,400 checkpoints sa buong bansa na itinalaga bilang paghahanda sa halalan 2025 sa Mayo. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano.
Dismayado ang Commission on Elections sa mga individual na patuloy na lumalabag sa Omnibus Election Code Section 261 na nagbabawal ng ilang mga gawain tuwing panahon ng eleksyon. Partikular na tinututukan ng komisyon ang election gun ban na sinimulan kasabay ng pagsisimula ng election period nitong January 12. Sa loob lamang kasi ng ilang araw, mahigit 80 baril na ang nasabat sa mga checkpoint sa buong bansa dahil sa paglabag sa naturang batas. Nakakalungkot sapagkat madami pa rin matitigas na ulo ng mga kababayan natin despite yung massive information drive na ginawa ng COMELEC, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa datos ng Philippine National Police, umaabot na sa 31 individual ang naaresto dahil sa iligal na pagbibitbit ng baril. Karamihan sa mga nasabat na baril nagmula sa Central Luzon na may 19 na kaso. Sinundan ang Cagayan Valley na may naitalang 14 habang 9 naman sa Western Visayas. Isa sa mga naaresto ng mga otoridad sa checkpoint, isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nakasibilyan at off-duty ng mahulihan ng baril. Wala dapat sinisino ang mga law enforcement authority na naandyan po sa mga checkpoint. Dapat pantay-pantay ang tingin, pantay-pantay ang treatment. Maaaring maharap sa 1 hanggang 12 taong pagkakakulong ang mga lalabag sa election gun ban at pwede ring suspendihin ang kanilang lisensya, kaya ang ilan kusa nang sinusurrender ang kanilang mga baril. Ang kagandahan po ngayon, ma'am, nung i-implement po natin yung gun ban ay marami na rin po ang nag-surrender at nag-deposit po temporarily ng kanilang mga baril dahil nga po suspended po ang mga permit to carry po. Samantala, 4 na buwan bago ang local at national elections, tiniyak ng COMELEC na puspusan ng kanilang paghahanda at pagbabantay para masiguro ang kaayusan ng halalan. Kaya naman pwede pa raw madagdagan o di kaya na may mabawasan ang mga itinalagang checkpoints. Depende yan sa sitwasyon ng seguridad sa bawat lugar. Halimbawa, mas mahigpit pa rin na pagmomonitor sa mga lugar na red code o yung may history ng karahasan. Samantalang ang mga naka-green code naman, tumutukoy sa mga lugar na naging tahimik o mapayapa ang nakaraang eleksyon. Kung may probable cause laban sa kanila. Gusto lang nating emphasize doon sa mga gusto pang mag-violate at matitigas ang ulo. Good faith is not a defense. Magsisimula ang campaign period para sa national positions sa February 11 hanggang May 10. Samantalang mag-uumpisa naman ang kampanya para sa mga lokal na kandidato sa darating na March 28 hanggang May 10. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Hindi pa man nagsisimula ang kampanya, umatras na sa Senate race si dating Ilocos Sur Governor Xaviet Singson. Ito'y dahil anya sa isyung pangkalusugan, partikular na sa kanyang iniindang sakit na pneumonia. Sa talumpati sa kanyang mga taga-suporta, inamin rin ni Singson na baka hindi niya kayanin ang bigat ng mga kampanya lalo't nasa 83 taon na ang kanyang edad. Sa kabila ng anunsyo ni Singson, ayon sa Commission on Elections, mananatili ang kanyang pangalan sa balota na kasalukuyan ng iniimprenta. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi hadlang ang kakulangan ng pondo para ideklara ang isang individual bilang isang nuisance candidate. Sa isang on-bank desisyon na inilabas noong July 30, 2024, tinanggap ng Korte Suprema ang petisyon ni Juan Olesca at pinawalang bisa ang resolusyon ng COMELEC na tangging tanggapin ang kanyang Certificate of Candidacy bilang Pangulo noong 2022 National Polls. Ayon sa SC, labag sa konstitusyon nang magtakda ang COMELEC ng hindi makatarungang desisyon kay Olesca bilang nuisance candidate dahil lamang sa kakulangan sa pondo. Ayon pa sa SC, ang nuisance candidate ay isang tao na layuning gumawa ng kalituhan o magsagawa ng kalokohan sa proseso ng halalan at hindi dahil lamang sa kahirapan. Maki meets the Blooms. Dahil ang OPM rising star na si Maki may special performance sa Beanieverse World Tour 2025 Philippines sa February 15, nagaganapin sa Philippine Arena. Ang nakakakilig na balitang yan, kumpirmado mismo ng Dilaw singer sa kanyang IG page. Makikita sa isang post ng isang groupie with Beanie bilang pa-teaser ni Maki. Nakilala ang singer sa kanyang kantang Dilaw na nanguna sa top Philippine song charts ng Billboard Philippines noong Hulyo noong nakaraang taon. Abangan sa aming pagbabalik, Pilipinas nagsampa ng diplomatic protest laban sa presensya ng monster ship ng China sa Zambales.
At korte, naglabas ng gag order sa cyber libel case ni Vic Soto laban kay Daryl Yap. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Gumastos umano ang kanyang mga kaaway sa politika nang hindi bababa sa 25 million pesos para siraan siya, ayon kay Vice President Sara Duterte. Sa isang meet and greet ng ikalawang Pangulo sa mga overseas Filipino workers sa Japan nitong weekend, ibinunyag ni Duterte na 2023 pa lang ay sinabihan na umano siya ng kanyang kaibigan sa public relations industry patungkol sa demolition job sa kanya. Hindi pinangalanan ng bise kung sino ang mga personalidad, saan niya ay paninira sa kanya. Pero sinabing mga dati niya raw itong kaibigan noong 2016 at 2019 elections. Sa kabila naman ng mga paninira, ready pa rin daw si Inday Sara sa politika. Ayon sa ikalawang Pangulo, seryoso nilang ikinokonsidera ang pagtakbo sa 2028 national elections. Tinapos na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa umano'y banta ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Luis Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Magkatuwang ang NBI at DOJ sa pagbuo ng kaso. Gayunpaman, sinabi ni Prosecutor General Richard Padulyon na kailangan pang i-evaluate ang resulta ng NBI investigation. Depende sa evaluation, posibleng isulong ang kaso o ibalik ito sa NBI para palakasin ang ebidensya. Maalalang tahasang sinabi ni VP Sara sa isang Zoom presser na may kausap na siyang tao na tutugis kina PBBM sakaling may mangyaring masama sa kanya. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department and or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. Sorpresang nabakante ang chairman position ng House Appropriations Committee sa unang araw ng pagbabalik sesyon ng Kamara ngayong Lunes. Ang Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang naghain ng mosyon sa plenaryo nitong hapon upang ideklarang bakante ang posisyon na siyang hinahawakan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Sa pahayag, nagpasalamat naman si Co sa mayorya ng Kongreso sa pagtanggap sa kanyang desisyon na magbitiw dahil umano sa iniindang isyu sa kalusugan. Ayon kay Ko, karangalan niya ang magsilbi bilang tagapamahala ng House Budget Committee sa nakalipas na 3 taon. Pinagmamalaki rin niya ang ayuda sa kapos ang kita o AKAP program. Matatandaang inulan ng batikos ang 26 billion peso budget na inalaan sa AKAP program na ayon sa ilang kritiko ay tila isang forma ng pork barrel fund. Makailang beses namang didepensahan ng Kamara ang naturang programa. Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa mga iligal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kasunod ng pagpapakita ng mga Chinese Coast Guard vessels at helicopter sa Scarborough Shoal at Zambales. Ayon sa National Maritime Council, kinundena ng Pilipinas ang presensya at operasyon ng Chinese forces matapos ang pagkakita ng 2 Chinese Coast Guard vessels kasama na ang monster ship at ang helicopter ng People's Liberation Army Navy. Tahasan na nilalabag na raw kasi ng Beijing ang mga batas ng Pilipinas maging ang international laws. Dagdag pa ng NMC, labag ang ginagawa ng China sa mga karapatan at kalayaan na itinakda ng Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 arbitral ruling. Dahil rito, nagpadala naman ang Philippine Coast Guard ng mga vessel at air assets sa ipinag-aagawang teritoryo. Patuloy naman daw itataguyod ng Pilipinas ang pagprotekta nito sa soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Patuloy ang pag-aapula ng mga bumbero sa malawakang wildfire sa Los Angeles, California, USA na umabot na ng 6 na araw. Sinamantala ng mga otoridad ang sandaling paghina ng kondisyon
bago muling lumakas ang hangin na maaaring magpalala ng apoy. Umabot na sa 24 ang bilang ng nasawi na itinuturing ngayon na pinaka-mapanirang disaster sa kasaysayan ng Amerika. Tinatayang humigit sa 12,000 istruktura ang nasira at nasunog na habang mahigit sa 100,000 katao na ang napilitang lumikas. Patuloy ang paghatak ng tubig mula sa Pacific Ocean ng aerial firefighters para maiwasan ang mas malalang pagkalat ng sunog sa residential areas ng Brentwood at kalapit na mga komunidad. Balik sa bansa, pinatawan ng gag order ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 ang mga partido sa cyber libel case na inihahabla ni Vic Soto laban sa filmmaker na si Daryl Yap. Batay sa omnibus order na inilabas ng korte, maigpit na pinagbabawalan ng lahat ng partido na ilabas o pag-usapan ng anumang impormasyon tungkol sa kaso, kabilang ang mga dokumentong ipahayag ng respondents. Alinsunod ito sa subjudice rule para protektahan ang makatarungang proseso at iwasan ng anumang impluwensya sa publiko na maaaring makaapekto sa kaso. Nilinaw din ng korte na ang pagkakaloob ng writ of habeas data sa petisyon ni Soto ay hindi pa nangangahulugang na pagbigyan na ang kanyang hiling na ipatanggal ang mga material na kaugnay ng pelikula. Samantala, naurong naman ang January 15 hearing ng kaso sa January 17. Malinaw po dito na kapag meron pong sinampa na criminal action, pagkatapos na maisampa yung petition for writ of habeas data, ang husgado ay obligado na in-consolidate itong writ of habeas data petition doon po sa criminal action. Hindi ko po alam kung ito ay alam ng mga abogado ni Mr. Soto. Sa pananaw ko, palagay ko wrong move. No, kasi kung binasa man nila yung administrative circular, hindi na dapat sila nagsampa ng criminal case. Ngayon ay maaari ngayon mapurnada yung kanilang writ of habeas data petition. Susunod, kaway-kaway sa mga batang 90s. Marvin Agustina at Jolina Magdangal balik tambalan sa pelikulang XX Lovers ngayong Feb Ibig Month. At #DominSue may pa-hard launch sa social media. Ano nga ba talaga ang estado nila? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Abang na abang ka na ba? May ultimate comeback movie ang 90s love team na sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal para sa pelikulang XX Lovers na darating sa Feb Ibig Month. Anong kwento kaya yan? At speaking of love, Dominic Roque at Sue Ramirez may pa-hard launch sa Instagram. Ano na kayang estado nila? Ang umaatikabong chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Maaari bang malaman ko kung feel mo nang sabihin, sana ay sabihin na ito. Marjo is back! After 25 years, muling magsasama ang iconic love team na sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Bida ang dalawa sa pelikulang XX Lovers sa direksyon ni JP Habak. Tungkol ito sa pwede pa bang magkabalikan ang dating mag-ex na isa itong regalo para sa mga batang 90s na matagal nang naghihintay ng kanilang comeback. Sa isang interview, ibinahagi ni Jolina ang kanilang fun bonding moments ni Marvin habang ginagawa ang pelikula. Animoy na miss nila ang isang dekada ng pagkakaibigan at syempre, chemistry. Speaking of this movie, merong mga moments sa movie na parang hindi na namin sinusunod ko na yung nasa script. Tapos biglang sabay kami ng gusto namin sabihin. Tapos merong isang eksena rin hindi naman dapat iyak. Pero yung tears of joy namin, naiyak kami. Dahil na-appreciate namin yung isa't isa. During ng shooting, yung mga kwentuhan na namin, parang kalain mo nga naman ano. Tayo dati pag sinabing cut, Magkaaway talaga kayo? Oo, yung buong Hey Babe na movie, yun ang trivia nun, magkaaway kami nun. Pero pag meron, for some reason, pag sabing, take na, para kaming parang ganun na, ay, sweet na ulit. May ganun pagkatapos, cut.
Dagdag pa ni Jolens, very happy siya sa mga achievements ni Marvin. Ako hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, pag may mga bago ako narinig na bago kay Marvin, na nahahappy talaga ako para sa kanya. Napaproud ako talaga na pag may bago siyang business or pag may bago siyang achievement, pag nakapag-aral siya ng bago na naman kung anong gusto niya, nahahappy talaga ako para sa kanya. Ilan sa mga hit movies ng tambalang Marjo ay ang Flames the Movie, Loves Kita, Okay Ka Lang, Kung Ayaw Mo, Wag Mo, at Hey Babe. Ready ka na bang kiligin? Mapapanood ang XX Lovers sa mga sinihan this February 12, perfect for Valentine's Day. Kaya naman, save the date! Samantala, may bagong pasabog ang dating couple na sina Dominic Roque at Sue Ramirez o Domin Sue sa IG na kinakikiligan ng mga fans. Dahil for the first time, proud na shinare ni Dominic ang picture nila ni Sue sa social media na tila may pa-hard launch na. Sa Instagram, makikita ang snaps ng dinner date nila ni Sue sa restaurant na pagmamay-ari ni Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo na Angry Dobo. Kasama rin sa picture ang iba pang showbiz personality, gaya ni na Catherine Bernardo, Miles Ocampo at Elijah Canlas. Matatandaan nito lamang December 2024 nang kumpirmahin ni Sue na nasa dating stage na sila ni Dominic. Kilig! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa isang manunulat na si L. Ron Hubbard. Ang sabi niya, sa araw na lubos tayong magtitiwala sa isa't isa, magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!